Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising sign na Gemini for November 24 to 30. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sign nyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video natin, may link tayo para dyan, para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyo pong supportahan ang ating channel para lumago, for one-time support, pwede nyo pong gamitin si thanks button. For monthly support naman, pwede nyo pong gamitin si join button sa baba. Gemini, kamusta ka? So, what we have here is number 25. Metamorphosis. Wag kang yun lang, wag kang muna Gemini, wag nang paaligaga. Huwag ka munang nagpapadala sa mga nangyayari sa paligid mo. There's always, tawag dito, kasi na meron kang goal, di ba? Meron kang tina-target. Pero, syempre, hindi naman lahat ng oras, yung mga bagay sa paligid natin, aakma doon sa mga gusto natin. That's the reality of life. Totoo siya. Hindi lahat ng bagay is talagang susunod sa layaw natin. Pero, hindi naman ibig sabihin noon, Gemini, kailangan magpa-apekto ka. Kailangan na matangay ka. Kumbaga sa hindi ka naman siguro dahon na kapag nasa tubig na aanurin ka na lang bigla. Keep in mind na para kang bato, na tagang kahit anong agos ng tubig, stay put ka doon sa posisyon mo. Which is yun yung sinasabi sa'yo ng card mo. Kasi andoon na, kumbaga solid ka may mga hinihintay ka na lang na timing And, yun yung siguro yung medyo mahirap lang talaga yung paghihintay habang dumadaan yung mga araw. Parang, ang tagal. Minsan parang, di ba? Parang minsan, parang habang palapit ng palapit yung timing na hinihintay natin. Patagal lang para mas bumabagal yung oras. But don't let that pull you around, ha? Focus muna tayo doon sa target natin, Gemini. Now, ano bang crossing mo? Meron tayo dito number 54, encouragement. Ayun. Kasi minsan, di ba, as an air element, may capacity ka din na ma-overthink mo yun, ma-overanalyze mo, minsan nadadala ka doon sa mga iniisip mo. Ngayon, pinapara sa'yo ng card na to, yun yung kasi kulang mo din You're not encouraging yourself. May mga tao na sa paligid mo na tinutulungan ka na ma-encourage ka. Kumaga may words of encouragement silang binibigay. Andoon na pinapaalala nila yung mga plans mo, yun yung mga piling taong pinagsabihan mo. Pero sinasabi sa'yo ng card of encouragement, maging ikaw mismo ang mag-encourage sa sarili mo. Yun dating post ko nga I think few years ago pa yun. Sabi ko dun sa post ko sa Facebook, I will be my own hero. Ako mismo ang magiging tagapagligtas ng sarili ko. Which is sinashare ko sa'yo, i-apply mo yun sa sarili mo. You are your own hero, my dear. You can do what you want. Sabi nga nung isang lumang commercial dati, no, isang vitamins, what your mind can conceive, your body can achieve. Now, yung dessert card mo, we have here is number 51, Moonlight. Alam mo, simple lang naman You just want to have that inner peace. And isa lang nakikita mo na yung inner peace para makuha mo siya is to really leave a lot of things behind. Iwanan mo na yung mga bagay, mga tao. Kumbaga, reset talaga yung target mo. And napakita itong card of the Moonlight. Kasi when you say moonlight, it's also about breaking the darkness Kumbaga, yun yung nakikita natin na hindi umuulan. Yun yung parang yung nagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim ng gabi. Yun yung nagbibigay ng nagbibigay sa atin, nagpapaalala sa atin na hindi mo kailangang mapunta sa dilim. So, the moonlight is actually saying din na you know what you want. Nasa heart mo na Actually, very clear na sa'yo yung ini-aim mo. Now, this card is also advising din na yung don't lose hope talaga. Yun talaga yung pinakagustong sabihin sa'yo ng cards din. Now, sa foundation mo kasi, meron tayong number 6, Mountain.
Well, sabi nga nila, maraming paraan paano makonquer ang isang bundok. At ang pinaka-common na ginagawa ng mga tao is akyatin ito para makatawid sa kabila. Pero hindi natin naiisip, may mga moments na pwede tayong tumagos doon sa bundok or we could just walk around it. Andoon na sinasabi ng card na to na sa foundation na madalas kasi headstrong mo kasing binabangga yung mga problema. Minsan talagang harap-harapan kung kailangan banggain ginagawa mo. Paalala lang, Gemini, air element ka. At ang air is a symbol siya ng intelligence natin. Symbol siya ng wisdom. Gamitin mo yung capacity mo yun. Gamitin mo yung gift ng zodiac sign mong yun para pagplanuhan. Minsan kailangan mo din medyo tumahimik muna. Wag muna magsalita. And then, andoon, i-detach mo yung sarili mo para mas makita mo kung ano ba talaga yung sitwasyon. At mula doon, makagawa ka ng mga plano. At yung mga planong yun is ma-execute mo na maging action mo. At andoon na yung timing. It's also important, ha? So, use those gift mo na meron ka to make sure that you can be kumbaga, ma-achieve mo yung best version para sa sarili mo or makuha mo kung ano yung deserve mo talaga para sa'yo. Okay, kasi in the past, we have here, ayan, number 36, commitment. Yan siguro ang dami din sa inyo, takot talaga din sa commitment, no? Because, what I'm getting here sa card mo to, in the past, ang dami sa inyo, lahat ng level of commitments, parang dinaanan nyo, tapos at the same time, sinira nung other party, yung commitment. May it be in marriage, may it be in romance, pwedeng professional, or platonic, kung ano man tong commitment na to, or relationship na to. Yeah, meron kang dang share, talaga na, andoon na, iba dun medyo napundi ka, kasi, although walang ginagawang masama, pero yung tipong, naintindihan mo kasi na ang isang commitment, it's give and take. Kaya napansin mo parang puro give ka na lang. Na parang, ano ba, nakaka-drain ka na. So, andoon na, may mga iba sa inyo out of the blue, may mga tao na lang kayong hindi kinausap, kinut off, nilayuan, o andoon yung point na parang inerase na lang sila sa buhay nyo. Kasi nga napikon na lang din kayo. Well, kayo masisisi. Kasi kung ako din, baka ganun gawin ko din. Na parang, ang nakakaloka lang kasi, yung iba doon sa mga kinut off nyo, sila pa yung parang pa-victim, na, ay nako, si Gemini, kinut off ako niyan kasi feeling niya ganto ganta, ganyan. Na hindi nila makita yung sarili lang mali. Nakakalungkot lang, no? May mga tao na napaka self-centered lang talaga. Eh, normal yan, wala tayong magagawa. Don't worry, kasi sa future, ito yung magiging development mo. So, number 52, Magical Map Shifter. Ang map kasi ginagamit siya, di ba? To give directions kung saan yung gusto mong puntahan. Very soon, there will be a lot of you guys in the house of Gemini that there will be a lot of physical movements ang nakikita ko dito. Andoon kasi, as of now kasi, as a planning stage kayo eh. Umaga sa chess, pinaposition nyo pa yung mga piraso kung saan dapat sila. But for that final attack, yung biglang, okay, next thing, nagugulat na lang yung kalaban nyo, checkmate na. So, ganun din naman yung sa'yo. As a planning stage ka, positioning stage ka lang muna. Pero, yung checkmate moment mo, medyo malapit-lapit na. So, kung tama ako dito, siguro, pinakamabilis sa checkmates na nakikita ko a month or 2 months. Yung iba naman, pwedeng tumagal. Worst case scenario, in the next 5 or 7 months. Pero, darating din yun. Kasi, may timing eh. Yun yung hinihintay lang natin. So, kung nakaresonate ka sa reading, invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo yung mga future videos natin. But for now, tuloy natin yung readings mo. Okay. Ito yung physical environment mo. Number 18, Magic Stream. Alam mo yung tipong ang dami sa inyo na medyo, sabihin natin, binibisi nyo lang yung sarili nyo habang naghihintay kayo sa countdown para magawa nyo yung mga plans nyo. Ginagawa nyo lang busy yung sarili nyo para hindi nyo lang maisip na meron kayong hinihintay. Kasi, totoo naman, ewan ko din ba, bakit parang ang bagal ng oras kapag may hinihintay tayo? Diba? Parang yung every second, habang titingnan natin yung countdown, parang, ang tagal, parang gano'n.
Pero it's okay. Keeping yourself busy sa ibang bagay na alam mo na magiging productive ka naman is tama yon. Kasi at least hindi nasasayang yung oras mo. At the same time, medyo nabibisi ka din. Hindi ka parang nakakaburyo kasi maghintay, to be honest. Naiintindihan naman kita. Okay, so sa emotion environment mo, meron tayo dito ang number 43. Details. Doon ka talaga napipikon din, no? Ako ka. Pero iba sa inyo, parang pag minessage, kunyari sabihin sa'yo, uy, friend. Tapos wala nang kasunod. Parang, ano na yung gusto nyo sabihin? Parang andun yung point na gusto nyo, tell it to me na para alam ko. O kaya sabihin iba, masama yung pakaramdam ko. Tapos wala na. Andun yung bila mag-overthink ka tuloy kasi concern ka. Ano ka na, hindi na nag-reply or tinatawagan mo or mini-message mo. What na response. So, andoon na hindi kita masisisi. Minsan na parang nag-overthink ka. Paano? Pwede naman sabihin, masama pakaramdam ko pero uminom na ako ng gamot. Sana mo, don't worry about me. Mini-message siya para alam mo. Di sana okay na sana lahat, di ba? Pero kailangan talaga binibitin. Siguro na madami napipikod din sa inyo sa mga ganong bagay. And that's why literal sabi nung details. You need details talaga. Kasi, ano yung point na for me, medyo insensitive yun, na, syempre, kung ako yung kahit ako sa lugar na yun, parang mag-aalala din ako. So, andoon na you are really hoping din yung mga tao sa paligid mo, medyo mag-matured na din sa ganong klaseng pamaraan ng pakipag-communicate. Kasi nakakasira talaga ng araw sa iyo. And pag nasira araw mo, medyo nadadamay kasi yung ibang tao sa paligid mo eh. Now, your hopes and fears, we have here is number 10. Rock bottom. Ang gusto ko isang sinasabi dito ng card. Minsan kasi ang inisip natin, pag nalaglag na tayo sa isang lugar, parang rock bottom na talaga, baga nandun na tayo sa butas na yon, hopeless na. Pero ito kasi yun eh. Wala ka na ibang pwedeng puntahan. Hindi ka pwedeng dumiretso, hindi ka pwedeng umatras, kaliwa kanan, wala. Hindi ka na pwedeng bumaba. Rock bottom nga eh. Pero isa lang yung direction mo, to go up. So, andun yung hope mo that this will help you, itong tina-target mo, na-achieve mo, will help you to climb higher. Kumbaga, hindi lang siya basta reset eh. It will give you the chance para to reach new heights. Bibigyan ka ng pagkakataon para mabago mo yung mga bagay na mga bagay sa nakaraan mo na nakasira sa'yo. And this will be a brand new start para sa'yo. And, to mention, para may angat mo na may sarili mo. I think wala namang masama na isipin natin ano yung makakabuti para sa atin. Hindi naman selfish yun eh. Actually, that's a form of self-love. Kasi in the future, we have your number 8, come together. Well, don't worry. Kasi, although andoon na parang inisip mo, paano yung mga iiwanan mo, yung mga importanteng bagay or tao or relationships na mabibitawan mo for the meantime. Ang sabi naman ng card na to, no worry, may very soon, mauna ka lang siguro sa pupuntahan mo, but there will be reunion. There will be a reunion na magsasama-sama din kayo. Kumbaga, magkikita kayo sa finals, ganyan. So, doon na sinasabi ng card na may moments lang na may mga mas mauuna ka lang this time because mas kailangan mo to compared sa kanila. And you will be the one to prepare para pagdating nila, na-set mo na yung lugar, yung situation, sa best na magagawa mo at doon sa yung gusto mo talagang mangyari. At maging itsura nung destination mo. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So Gemini, maraming salamat. God bless, namaste. Hare Krishna, blessed be. And hope to see you very soon. Mula po dito sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.